Reaching the Filipinos throughout the world. Bringing closer to home. Your source of pure OPM hits. Online, www.v81radio.com. From California and the Philippines. This is V81 Radio. All hits. All Pinoy. The views and opinions expressed by the host do not necessarily reflect the official policy or position of those from V81 Radio Management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests and the listeners of this program do not necessarily reflect the official policy or position of the host, the co-anchor, its staff, and the management of V81 Radio. At kayo po'y nakikinig dito sa V81 Radio. Magandang umaga mga kababayan natin dito sa Amerika. Magandang araw the rest of the world kung saan man po kayo nakikinig sa atin through v81radio.com sa ating mobile app that is available on the App Store and Google Play, and sa mga nakikinig po sa atin through Facebook. Do you know na pwede po kayo makinig sa atin using your Facebook? Punta kayo sa ating Facebook page, and then dyan po mapapakinggan ang V81 Radio. So it's a Saturday again, and it's US Visa Law News and FAQs time again. Para po sa week na to, magandang araw. Ako po si Gio, kasama po natin ulit ang ating batigang attorney from Chicago, Attorney Maricar Madrid-Crost of the Madrid-Crost Law Group. Attorney, kamusta po? Mabuti naman, Gio, and I'm so happy na nandito ako sa US Visa Law News and FAQs dahil sa tingin ko ay marami akong matutulungan through this program. Ayan, ako po. Second episode na natin ito, sa mga ngayon palang nag-monitor na nakinig. This is our second week. Last week, January 16, ay nilaunch natin yan sa ating istasyon, V81 Radio. That is happening every Saturday, 9 a.m. Pacific, 11 a.m. Central, and 12 noon Eastern Time. Okay, so may replay po yan. 6 p.m. on Sunday, 6 p.m. Pacific. That's 8 p.m. Central, and then 9 p.m. Eastern Time. Alright? So, again, dun sa mga ngayon pa lang nalaman, how can they interact with us? Yun po ang unang tanong nila, karamihan, paano ma-email, paano namin makontak si V81 Radio at si US Visa Law, paano namin makontak si Attorney Maricar Madrid-Crost. Madali lang ako makontak. I can be reached at questions@madridcross.com or mc@madridcross.com. Those are my email addresses. Also, pwede rin makapag-Skype sa akin. Ang aking Skype address ay US Visa Law. At yung mga nandito sa Amerika, pwede rin tumawag ng toll-free. Ang number ay 888-466-4478. Tumawag ko kayo, reach out to me, and
through your questions. And sa tingin ko, magikinabang din yung mga ibang listeners. So, I encourage you to reach out to me and tatalakayin natin ang inyong mga questions dito sa programang ito. Ayan, okay. So, kagaya ng sinabi ni Attorney last week, wag ho kayong mahiya, wag ho kayong matakot dahil all questions are treated confidential. Ayan po. That's good. All right. That's true. Okay. So, last week, we talked about immigration in general. This week, naman, Attorney, ano pong ating pag-uusapan? Well, ang pag-uusapan natin ngayon ay, parang isang tanong yan Are you taking the right step toward your immigration goal? Oh, okay. Alam nyo, maraming mga kung ano-anong information out there in the internet. And ang immigration ay isang napaka-complex na bagay. Ang notion palagi ng ating mga kababayan ay, gusto kong pupunta sa Amerika, mag-apply ako ng tourist visa. Mm-hmm. Of course, hindi lang naman tourist visa ang pwedeng gamitin upang makapasok sa Amerika. May mga iba't ibang klaseng visa yan. Mm-hmm. And, yung appropriate na visa ay dependent on your circumstances. So, for example, hindi pwedeng basta magturista na lang and then magstay at bahala na. Yung ganun ba? Mm-hmm. So, kailangan talaga magplano. Maraming mga opportunity costs, ang mga, say for example, pupunta ka dito, unang-una, magkagastos ng pera para makapunta dito, Mm-hmm. Tapos, ang thinking is, napakadaling maghanap ng trabaho, masipag ka lang, makapagkaroon ka ng trabaho. Pero, at the same time, yung mga employers, at saka yung mga government, masyado na rin silang stricto in terms of kung sino talaga yung makapagtrabaho dito sa Amerika. So, kailangan, you have to put that in mind pag nagbabalak na magpunta sa Amerika. Tama, no? So, it's like you're taking a risk kung ganon. So, dapat planuhin ng mabuti. Di ba? Oo. Dapat hindi emotional yung mga approach. Yung mga actions or yung mga steps. Mm-hmm. Mm-hmm. Kailangan iisipin ng husto ano yung ramifications ng bawat isang hakbang. Yung ganun ba? Okay, so meron tayong caller na magtatanong po sa kay Attorney Maricar Madrid-Cross. We have Perla on the line. Hello, Perla. Hello, magandang araw po. Magandang araw. Taga-saan po si Perla? Bali, nasa Saudi po ako ngayon. Mm-hmm. Nalaman ko po na merong programa na si Attorney. So, kaya tumatawag po. May tanong po sana ako kay Attorney. Sa atin po, sa Pilipinas, taga-saan po kayo? Sa Quezon po. Okay. Matagal na po kayo dyan sa Saudi? Bali 2 years na po ako dito. Okay. Anong trabaho ni Perla dyan sa Saudi? Nurse po. Nurse po ako dito. Alright. Okay, so, Attorney, si Perla, mayroon yatang tanong for you? Hi, Perla. Magandang araw. Kumusta dyan sa Saudi? Eto po, mainit po, as usual. Okay. Wow. Ang pagkalang kang tanong. Yeah, bali kasi po, 2 years, nabanggit ko nga po na 2 years na po ako dito and gusto ko pa po sanang makarating dyan sa Amerika, makapagtrabaho. Ano po bang magandang gawin? Kasi marami po akong nababasa at naririnig na, yun nga, sinasabi ng iba, mag-apply nga daw po ako ng tourist visa. Tapos, dyan na raw po mag-ayos ng papers. Gusto ko po sanang malaman kung okay po bang gawin yun. Okay. Well, alam mo, ang pag-i-immigrate ay kinakailangan ding iplano. So, this is very much appropriate dun sa ating topic ngayon. Are you taking the right step toward your immigration goal? Kung ang binabalak mo ay mag-tourist at dito na ayusin, hindi masyadong yan. That just indicates to me na hindi masyadong planado. So, since ikaw ay nurse, pwede mo namang i-pursue yung goal mo. Habang ikaw ay nagtatrabaho sa Saudi, pwede mong i-kompleto yung mga requirements para ikaw ay pwedeng eventually makapag-immigrate sa Amerika through an employer na willing na mag-petition sa'yo. Have you looked into the requirements for nurses to immigrate in the United States?
Bali nag-uumpisa pa lang po ako magtingin-tingin and yun nga po kailangan po ng NCLEX and saan po kaya pwedeng makakuha ng NCLEX? Okay. Alam mo, pwede kang pumunta sa website and makikita mo yung mga testing centers around the world. So, pwede kang maghanap ng testing center close by sa Saudi. I'm not sure kung meron sa Saudi, pero I'm sure there are certain testing areas, if not there, sa London or some other places. Kahit sa atin, pwede ka rin namang mag-NCLEX. Kung ikaw ay magbabakasyon. May balak ka bang magbakasyon sa atin? Ay, opo. Madalas naman po akong umuwi din. Para, okay. Yeah. Okay. So, pwede, at saka, kailangan mong you have to prepare para dun sa NCLEX. So, you have to see kung merong mga review centers dyan sa Saudi. That way, you're prepared para sa exam. Huh? The other thing is, eventually, kung ikaw ay mag-i-immigrate, kakailanganin mo rin makapasa ng mga IELTS, yung English test, so that eventually you get the visa screen certificate. Pero wag ka munang wag mo munang intindihin yung visa screen certificate kasi kakailanganin lang yan pagka ikaw ay mag-i-immigrate na talaga dito sa Amerika. And sometimes, inaabot ng matagal yung mga petitions na yan kasi may mga priority dates na tinatawag. Opo. Gaano po ba katagal process po ngayon ng papel? Medyo matagal ngayon. Unlike before na pag finaling petition, tuloy-tuloy na makakarating yung nurse dito sa Amerika as soon as matapos yung mga immigrant petition, yung mga ganyan. This time, it takes years. Sometimes inaabot ng mga 5-7 years. So, you have to make sure na yung petitioner mo ay committed to continue the petition for you. Ganon. But, go ahead. Yeah, meron pa bang ibang proseso para makatrabaho ang nurse dyan? O ibang visa? There are rare situations na makakapag H-1B yung mga nurses. Pero, kailangan yung position na papasukan ng isang nurse under an H-1B visa, nagre-require ng bachelor's degree. I'm talking about the position requiring a bachelor's degree. Kung yung, syempre sa atin, most of the nurses tapos ng bachelor's degree, di ba? Pero kung yung position na yung na-offer ay hindi nagre-require ng bachelor's degree, hindi rin mag-work out yung H-1B visa. So, importanteng alamin kung ano yung position na ino-offer. Ang H-1B ay nabibigay sa mga nurses na they will be working on advanced practices in nursing. So, kailangan i-research talaga kung ano yung mga advanced practices in nursing. Like, for example, yung those who will be working as nurse practitioners. Talagang yan, nangangailangan talaga yan ng bachelor's degree. As a matter of fact, master's degree nga yung kailangan at saka may mga licensing or certification requirements then. Maybe clinical nurses who will be teaching, yung ganon, those might require bachelor's degree. So, importante na alamin ano yung mga general requirements for that particular position. And if it requires a bachelor's degree, then you could try the H-1B visa. Opo. Mm-hmm. Paano ko po kung mag-tourist po kaya ako tapos kasi inisip ko din po kung gusto ko rin pong mag-aral. Mm-hmm. So, okay. Pwede po kaya yun? Unang-una, yun na nga, ano talaga yung gusto mong gawin. Kung gusto mong mag-aral, kailangan mong mag-apply sa isang school para if you get admitted, ma-issue yung tinatawag na I-20. And then you could apply for a student visa. And then that way, pagpasok mo sa Amerika, talagang student visa talaga yung pagpasok mo. Kasi kung minsan, yung mga ginagawa ng mga karamihan, papasok as tourist tapos mag-a-apply ng student visa. And really, hindi gusto makita ng immigration yung ganong klaseng
sistema. Oh, okay. Oo. Kailangan, so it's either, either tourist or pumasok na as estudyante po. Ganon. Yes. Kung papasok as tourist, dapat talaga ang intention ay maging tourist. Hindi pwedeng papasok as tourist para lang i-shortcut ang pagiging immigrant or i-shortcut ang, to come in para lang mapabilis and then iba naman palang gagawin. Mm-hmm. Kasi po yung mga kaibigan ko sa Amerika at saka yung mga kamag-anak ko po, yun po yung sinasabi nila eh. So, buti nga po may programa na kayo kasi at least naitanong ko po sa inyo. Ay, salamat naman. Just like, going back to our topic last week, ang sinasabi ko, pinapayo ko sa mga listeners na of course, caring yung mga kamag-anak, yung mga kaibigan, kaya lang, hindi na rin nila alam masyado kung ano yung mga implications ng mga sinasabi nila. I mean, syempre, gusto nila makatulong sa'yo, pero hindi basta-basta. Basta makikinig na lang sa mga kaibigan. I think the best thing talaga is pumunta sa isang abogado na nakakaalam tungkol sa immigration. And salamat naman sa pagtanong. And then I have an opportunity also to explain sa ating mga listeners na importante ang pagtatanong sa tamang professional. Mm-hmm. Maraming salamat po, attorney. Kung may tanong po ako, pwede po bang mag-email or ano po? Oh yes, please feel free to send an email to questions@madridcrossed.com. And pwede rin mag-Skype. My Skype address is US Visa Law. Or kung nandito kayo sa Amerika, may toll-free number ako. It's 888-IMMIGRATE. That's 1-888-466-4478. Ayun. Okay. So, Perla, maraming salamat. And maraming salamat din po. Ayan, sana nakatulong at saka naliwanagan ikaw sa inyong mga tanong. Opo. Salamat po. Thank you, Perla. Thank you, attorney. Ayan po, maraming salamat Perla for calling and she's calling all the way from Saudi Arabia sa atin taga Quezon siya sa Pilipinas. Alright? So, pwede din po kayong tumawag through Skype, magtanong kay Attorney Maricar Madrid-Cross dito sa ating US Visa Law News and FAQs. Attorney, if they want to participate in the program, they can do that through Skype, di ba? So, ano pong Skype ID po ninyo, Attorney? Okay, ang Skype ID ko is US Visa Law. Okay, so one word without space. Correct. Okay, yeah. So US Visa Law. Well, pagbalik natin, meron din naman tayong tanong na tatalakayin na in-email ni Annalisa Grace. And speaking of email, attorney, paano kanila ma-email para magtanong? Ulitin po natin ang iyong email address. Ang aking email address ay questions@madridcrossed.com. Magkakaroon tayo ng isang break and susunod ang aking mga advice para sa ating mga intending immigrants. You are listening to US Visa Law News and FAQs kasama si Gio and Attorney Maricar Madrid-Crossed right here on V81 Radio. US Visa Law News and FAQs with Attorney Maricar Madrid-Crossed on V81 Radio. California's all hits, all Pinoy internet radio station. You're on V81 Radio. Pinoy music ba ang hanap mo? Listen to V81 Radio anytime, anywhere. Now, you can download our official mobile apps for Android and iOS for free. For Android, i-download lang ang V81 Radio app on Google Play Store. For iOS, i-download lang at the App Store. Just type in V81 Radio. That's letter V, number 8, number 1, space, and the word radio. OPM hits 24 hours a day, anytime, anywhere. For desktop or laptop, you can also log in to www.v81radio.com. Kaya makinig na, kami po ang V81 Radio. All hits, all Pinoy. Ang pinakabagong public service program focusing on U.S. immigration laws. Our passion is helping you live the American dream. Kagaya ninyo, kami ay dumaan sa inyong mga landas. Get to know the latest U.S. immigration news and updates. Kami ay handang makinig, umunawa at tumulong sa aming mga kapwa Pinoy. Alamin ang mga hakbang kung paano maiwasan ang immigration fraud. Madaling maengganyo at mailagay sa masamang sitwasyon dahil sa maling advice ng hindi otorisadong magbigay ng payo.
Hosted by Attorney Maricar Madrid Cross, a Tagalog, Ilocano, and English-speaking Pinay attorney. U.S. Visa Law, News, and FAQs with Attorney Maricar Madrid Cross. Every Saturday, 9 a.m. Pacific and 12 noon Eastern Time. With replays every Sunday, 6 p.m. Pacific and 9 p.m. Eastern Time. U.S. Visa Law, News, and FAQs with Attorney Maricar Madrid Cross. Exclusively on V81 Radio. U.S. Visa Law, News, and FAQs with Attorney Maricar Madrid Cross on V81 Radio. At eto naman po ang aking mga payo para sa mga planong pupunta sa Amerika. Unang-una, you have to start on the right footing at kailangan iplano ang inyong pagpunta. Alam nyo, ang ating kasabihan ay bahala na basta't makaalis. So, kung ang iniisip natin ay bahala na, mahirap po yun. Kailangan alam ninyo kung gaano katagal yung tourist visa, di ba? 6 months lang yon. Ano ang gagawin ninyo after 6 months? So, kung ang plano ninyo ay maghanap talaga ng trabaho, madali nang mag-internet kayo, madali nang makapag-reach out sa mga potential employers, and talagang iplano ninyo kung paano kayo pupunta dito. Kasi may mga iba't ibang klaseng visa, hindi lang tourist visa ang pwedeng magamit para makarating sa Amerika. Okay? And so, number 2, honesty is the best policy. Makapagkonsulta ho kayo sa isang professional para talagang makuha ninyo yung tamang visa. Okay? So, when you consult with a professional, kailangan naman you have to be upfront para ma-avoid yung mga unpleasant surprises, kumbaga, at para makakuha rin ng tamang advice. At ang ating pangatlong payo, avoid shortcuts. Alam niyo ho, maraming mga situations wherein papasok ng ibang klaseng visa, for instance, medyo fraudulent yung pagpasok o kaya may mga kinakausap dyan na, promising na makapunta kayo dito ng mabilis. And then, ang magiging situation yan ay magiging vulnerable kayo sa mga nagbibiktima ng mga immigrants. Well, our fourth advice is this. Kung kayo ay mag-a-apply ng visa sa US Embassy, kailangan maging alerto sa pag-answer ng mga questions. Papakinggan ng husto yung mga questions bago sumagot. At saka, kailangan sumagot kayo ng tama. That's why you have to listen to the question. And then, huwag kayong sasagot lang na sa tingin ninyo mas maganda itong sagot kaysa sa ito. So, kailangan talagang kung kayo ay sumagot, magsabi kayo ng katotohanan. At ang fifth advice ko po ay, to set reasonable expectations. For example, kung kayo ay gumagamit ng isang abogado, merong laging kasabihan, di ba, na nandiyan naman si attorney, bahala na siya. So, ang isang abogado ay nandiyan to guide you with respect to the law, with respect to the timelines, and may mga certain situations na hindi makakagawa ng mirakulo ang isang abogado. So, you have to be engaged with your lawyer. That way, nagkakaintindihan kayo. So, marami pa ho akong mga advice sa pagbabalik ng US Visa Law, News, and FAQs. This is Attorney Maricar Madrid Cross. U.S. Visa Law, News, and FAQs with Attorney Maricar Madrid Cross on V81 Radio. At tayo po ay nagbabalik dito sa ating US Visa Law News and FAQs. Kasama po si Gio and our attorney from Chicago of the Madrid Cross Law Group, Attorney Maricar Madrid Cross. Attorney, you have some immigration updates. Tama po ba? Yes, Gio. As you know, on November 20, 2014, President Obama issued executive actions, yung tinatawag nilang Extended DACA and DAPA. Well, these are intended to help at least 5 million people dito sa Amerika, pero unfortunately, there were challenges to the executive actions questioning kung ang action ba ni President Obama ay sang-ayon sa Constitution. Well, natalo ng 2 beses sa District Court at sa Court of Appeals. Now, yung US Department of Justice ay nag-appeal sa US Supreme Court.
So the U.S. Supreme Court will give a final decision on the status of the extended DACA and DAPA. We will expect the decision sometime in June. Well, this is an encouraging news. At least, the Supreme Court will put this question at rest. Well, ang gusto ko lang sanang sabihin sa ating mga kababayan ay wag magiging victim sa mga notary fraud, sa mga yung mga nagbi-victimize mga immigrants dahil they might be using this movement to tell people na mag-prepare na kayo para makapag-apply kayo ng extended DACA or DAPA down the road. Huwag muna kayong magbibigay ng pera o kaya, to take action because wala pa talagang finality ito. Wait until about June. Doon magkakaroon ng decision. Ang ina-expect nila magkaroon ng decision ng Supreme Court. So ayan po ang immigration update ni Attorney Maricar Madrid-Cross. Now, kanina before we take a break, yung sinabi nating meron pong nag-email kay Attorney Maricar Madrid-Cross and she has some questions. Pinadala na po sa email ni Attorney mc@madridcross.com. Attorney, sino pong nag-email dyan? Ang nag-email dito ay si Annalisa Grace and she was actually tuning to V81 Radio and learned na sinasagot natin ang mga tanong ng mga listeners. So, ang tanong ni Annalisa Grace is this: is it possible for a U.S. citizen mother to file a petition for her daughter who is above 21 and married? Annalisa, yes. Ang question mo ay pertaining to what they call an F3 petition. Yun yung family-based third preference petition, which is a petition by a U.S. citizen mother on behalf of a married daughter. So, that takes a long time, actually. So, konting tiyaga, just like what I was trying to tell, kailangan magtiyaga talaga para eventually ma-reach din yung priority date. Now, isa bang tanong mo, Annalisa, is this: is it easier to apply for a U.S. visa first and become a tourist, and then after that, file an immediate family petition? So, I just want to clarify that immediate family petition, no? Kasi there's immediate family petitions are those that do not have a waiting time. Yun yung tinatawag na walang priority date. Yung petition na tinutukoy natin ngayon, which is the F3 petition, actually it falls under the preference system wherein merong priority date na hinihintay before the visa becomes available. So I just want to clarify those two things. Immediate family is different from the preference petitions. Matagal yung preference petitions na yon. Now, there are many ways of being able to come into the United States habang ongoing yung preference petition. For example, yung anak ninyo ay pwedeng makapag-apply ng working visa if she qualifies and if she finds an employer. So habang naghihintay na mag-progress yung inyong F3 petition, nakapagtrabaho naman ng legal yung anak ninyo dito. So I hope nakatulong yan. And if you have any further question tungkol sa puntong ito, please feel free to call me at 888-466-4478. Now, ang third question ni Annalisa Grace ay ito: what if the petitioner passes away but the petition was already filed? So, ano ang mangyayari sa petition? So, kung ang petition ay na-approve, there's a possibility for humanitarian reinstatement of the petition. Pero mahirap yan. I mean, kailangan magkaroon ng extreme hardship or a showing of humanitarian reasons to reinstate that petition. Kasi pag namatay ang isang petitioner, mawawala rin yung approved petition. Pero kung magkaroon ng humanitarian reinstatement, ay pwede pa rin gamitin yon para makapag-immigrate sa US. Now, meron din tinatawag na surviving relatives law na kung yung
beneficiary, yung petition, ay nandito nung namatay yung petitioner. Merong tinatawag na surviving relatives law. That petition can still be used by that person to apply for an immigrant visa when that petition or that priority date is reached. Kaya lang, there are certain conditions. Kaya, importante na magkonsulta po kayo sa abogado para malaman yung mga specifics. Kasi we have very limited time dito sa programang ito. And I could expound further if you would like to call me at 888-466-4478. Ayan po, maraming salamat for sending in your questions through email, Annalisa Grace. Sana po ay naliwanagan and nakatulong ang programang US Visa Law, News and FAQs with Attorney Maricar Madrid Cross. Sa mga nakikinig po sa atin all over the world, you can do the same. You can just send in your questions via email at questions@madridcross.com or mc@madridcross.com. US Visa Law, News and FAQs with Attorney Maricar Madrid Cross on V81 Radio. Ito na naman ang aking mga susunod mga advice sa mga nagbabalak na pumunta sa Amerika. Number 6, analyze the implications of every step you take. Isipin mo ninyo kung kayo, ano ang balak ninyo talaga? Ano ang inyong purpose para pag-travel sa Amerika? Is it to work? Is it to be with your family? And things like those. So kung balak ninyong to be with your family members, and say for example, meron kayong petition na naka-file, kung kayo mag-apply ng tourist visa, posibleng hindi kayo mabigyan dahil merong pending na application, na petition para sa inyo. So, posible namang kayo ay pasok on a working visa so that way, nandito kayo at makapagtrabaho kayo ng legal habang kayo ay nakakapiling ninyo ang inyong mga family members. Advice number 7, know the costs of every step you take. Ang ibig ko sabihin doon, you have to know what you're giving up. Yung iba, pupunta dito as tourist, tapos parang nanghihinayang na bumalik, and naengganyo ng mga kamag-anak or ng mga kaibigan, ganun ba, to stay. And isipin ninyo kung ano yung gini-give up ninyo. And, are you able to switch into a working visa right away dito sa Amerika? Think of those things. Yung mga iba, nagpapakahirap na mag-aral para lang makapag-stay dito sa US. And, they're spending a lot of money na hindi naman siguro kailangan nila yung pinag-aaralan nila. So, things like those, isipin dapat yung mga yon. Ito naman ang aking advice number 8. Know your rights as well as your responsibility. For example, ikaw ay naka-working visa. Tapos, yung employers that are willing to pay the salary that was put in the application or the petition. Kung yung salary na binibigay sa'yo ay mababa, immigration could start thinking or could think na there was no bona fide offer of employment and posibleng magiging adverse yung decision nila when it comes to extension time. Ito naman po ang aking advice number 9. Understand the law and do not be driven by fear. Alam niyo ho, may mga immigration benefits na pwede namang magamit ng ating mga kababayan. For example, kagaya ng provisional waivers. So, yung provisional waiver, it's actually for those who have overstayed for a long time dito sa Amerika. And now, kung they are married to a US citizen, for instance, tapos kung pwedeng mag-petition yung US citizen, pero kinakailangang umalis upang mabigyan ng immigrant visa at babalik din dito. Ngayon, the way that provisional waiver works is that you will waive yung 10-year bar or 3-year bar, no? Pag na-approve yung provisional waiver na yon, kakailangan nilang umalis ng sandali, magpa-interview sa atin, and then eventually come back dito as an immigrant. Now, hindi ho ba napakagandang situation ito?
as long as malinis yung background, walang mga crimes that may serve as deterrent para makabalik dito sa Amerika. So, again, what I'm trying to say ho is, kailangan intindihin kung ano yung sinasabi ng batas at huwag laging natatakot. Ito naman ho ang aking pinaka-importanteng advice. Focus and be patient no matter what challenges there are. Kagaya ho ng ating mga nurses noon, I think sometime early last year, napakabilis ng progression ng mga priority dates. Alam nyo, yung priority dates determine kung kailan may issue yung immigrant visa. And nung bandang April or sometime in June, biglang nagkaroon ng visa retrogression ulit. Huwag niyo hong iintindihan yung mga visa retrogressions. Just be patient, no? Eventually, makakarating din sa puntong makukuha ninyo yung inyong mga visa. So, be patient and just focus on your goal. Ayan po ang aking advice ngayong week na to. This is Attorney Maricar Madrid-Cross of U.S. Visa Law News and FAQs presented to you by V81 Radio. And every Saturday, if it's Saturday morning or Sunday evening, it's U.S. Visa Law News and FAQs. Tuwing Sabado, 9 a.m. Pacific Time, 11 a.m. Central Time, and 12 noon Eastern Time. With replays on Sundays at 6 p.m. Pacific Time, 8 p.m. Central Time, and 9 p.m. Eastern Time. U.S. Visa Law, News and FAQs with Attorney Maricar Madrid-Cross on V81 Radio. So, Attorney, let's wrap up our Week 2 episode for this week sa ating programa. Maraming salamat sa ating mga listeners, and this is our second week. So, next week, marami rin tayong mga tatalakayang mga questions. And our topic for next week are working visas, H-1Bs and H-2Bs. Alam niyo naman, sa April 1st, umpisa na naman ang filing ng mga H-1B visas for professionals. Also, that's the second half of the fiscal year. And mag-umpisa na naman yung counting ng visa allocation for H-2B visas. Mm-hmm. So, alamin ho nyo kung anong itong mga iba't ibang klaseng visas. So, makinig po kayo next week sa V81 Radio and U.S. Visa Law News and FAQs. Ayan po. So for more exciting episodes and topics, interesting topics, and of course, all the tips and advices, makinig po lagi every Saturday dito po sa U.S. Visa Law News and FAQs. So until next week, for V81 Radio, ako po si Gio. And this is Attorney Maricar Madrid-Cross. Till next week, tandaan, our inspiration is your success. Kung kailangan mo ng maaasahan, may